Hello guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang inihintay nyo, mag-subscribe na kayo because we have another moto vlog here. Kaya naman, samahan nyo ako. So exciting itong ating vlog for today because may papakilala tayong bagong motor. Ayan o guys. Oh, wait. Ayun yung pangalan niya. 150 Aura from CF Moto. Ayan, CF Moto. So, andito tayo ngayon sa... This is Pasig, I think. Ito yung media launch ng motor na to. And di pa ito nilalabas sa public. So, itong vlog natin or itong pagre-record natin ng vlog ay advance. And i-release lang natin pag pwede na at pag available na sa public yung information about this 150 Aura. So, papakita ko sa inyo yung motor na to. Na-ride din natin siya. A short clip nung ating ride na yun. So, ayan guys. Again, 150 Aura from CF Moto. So, from the name itself, 150 dahil 150cc. And as you can see, medyo classic or retro ang datingan niya. And may hawig siya actually sa aking Peugeot Django, 'di ba? So ano ba yung mga key features nitong motor na to? Kanina medyo na-briefing na kami sa features or mga specs nito. Pero of course, iba pa rin yung talagang actual mo siyang nagamit. Nagamit natin siya from here, Pasig to BGC and balikan. So tinanggal ko yung mount kanina kaya hindi ako gano'n nakapag-vlog habang umiikot. Hindi ako nakapagsalita. Talaga literal na vlog lang. Kasi mayroong photo contest itong CF Moto today. Yun talaga yung target nung event na to. Mag-photo contest kami gamit ang Fuji film, disposable camera, and yung pagandahan ng mga pictures na magakuha namin with this CF Moto 150 Aura. Guys, so ito lang yung mga details. Ayan, ganda nung this one is the green color, but as you can see, it's multicolor. Leather yung seat, leather brown on color, green dito sa harap, white yung mags, and sa decal here. And wala dito yung iba, pero mapakita ko sa inyo mamaya. Meron plain white, and then plain silver, and then this one, and then a combination of blue, white, red. Maganda rin yun. Pero so far, itong pinakagusto kong color. So ano ba yung mga key features nitong Aura na ito or mga talaga namang kakaiba sa motor na to? Una, meron siyang rear camera and where's the front? Ito, yan, front. So meron na siyang recording like a dashcam in your car. As a setting yun, kung gusto nyo na naglo-loop lang siya or what. Pero meron siyang micro SD dito sa motor na mapagsasavean ng mga video clips while you're on the road. So, dun pa lang guys, panalo, di ba? Dahil kadalasan, walang front and rear cameras ang mga scooter nowadays. Or, kapakabit ka like the Chigi. So guys, there are 3 ways to access this motorcycle. Una, ito, NFC. Ayan. And ito yung kanyang cards. So, itatap nyo lang. Yan, nag-on na siya. Ganun lang. Another way to access this motorcycle is through a PIN code. So, 4-digit code na isaset mo para kung di mo dala yung NFC card, pwede mo pa rin siyang i-on. Of course, for security, dapat secret nyo lang yung code nitong motor nyo. Besides that, through app. So, yung CF Moto app, pag meron ng T-Box itong unit nyo, pwede na siyang i-access through the app. Parang mga Tesla, ganyan, di ba? Mga sasakyang high-tech. Pwede nyo na siyang paandarin through your mobile apps. So, yung T-Box, hindi pa siya pre-install dito sa ating motor. Pero if you want to add, of course, you may. And for the app naman, for now, hindi pa available yung access. Pero soon, dinedevelop na ng CF Moto yung access through the app. So, anyway, going back, besides that, alam nyo ba na may heated grips itong motor na to? Yes, and there are options or levels kung gaano kainit yung inyong grips. So, just imagine, hindi naman big bike to, pero may heated grips, diba? Ako nga, yung mga ibang big bikes ko, walang heated grips. So, bukod doon, meron din itong sensor sa kanyang upuan. Ayan, kinabit ko na yung mic ko para talagang magamit ko din yung kamay ko. Anyway, so, i-on mo to. And then,
you know. So, nagkaroon lang ng pressure dito. Actually, kailangan mabigat. Like, kung uupo ka, automatic mag-on na yung motor. We've tried na malagyan siya ng bag na medyo mabigat, hindi siya nag-on. So, kung magpapatong ka lang ng helmet or ng bag, hindi siya mag-on. Safe yon. Pero pag ikaw mismo umupo, talagang nakadiin, mag-on yung motor mo. All the features na sasabihin ko sa inyo guys ay pwede nyong i-on or i-off. Kasi merong ilang features na hindi pwedeng magkakasabay na on kasi magko-conflict. Like, merong feature na pag babay side stand, hindi na siya mag-start. Very common to sa ibang motor, di ba? Pero on this one, you can turn it on. Kahit nakababay side stand mo, umaandar pa rin siya. Pero hindi siya tatakbo kahit i-rev mo dito. So, safe pa din. I hope na-explain ko na mabuti mga specs nitong motor na to. What else? Meron din siyang feature like, ito na-experience ko to sa kotse. Kunwari, nasa stoplight ka. So, naka-idle ka, di ba? Tapos, matagal yung stoplight, like 1 minuto, ganyan, mamamatay yung motor mo. Automatic. So, para ka nagsisave ng gasolina, ganun. Mamamatay yung motor mo, tapos, once na mag-go na or pwede ka na umandar, i-rev mo lang, automatic, tatakbo na siya. Hindi mo na kailangang i-start ulit or i-click yung any buttons, rev lang. Aandar na ulit yung motor. Yung feature na yun, na-experience ko yun sa kotse ko. So, meron din siyang TPMS, pre-installed dito. Dito yung siya makikita sa display natin. So, very nice. Kasi sa ibang motor, di ba, add-on pa yon. Dito meron na. Isipin ko pa yung ibang specs, guys. Basahin ko muna yung papel para mabigyan ko kayo ng mas brief na review about this. Silver, green, white, blue. A few moments later. Bye-bye! So, ito na mga kateki yung test ride natin with the CF Moto 150 Aura. Actually, this test ride happened even before yung first part ng vlog natin. Nag-test ride muna kami nung umaga after the briefing and then binlog ko na sa harap nyo yung some of the features nitong motor. Okay naman yung naging experience ko with this bike. Okay naman yung naging ride from Pasig to BGC. Although, maikli lang yung time na nagamit ko siya kasi I have to take pictures with a Fujifilm snapshot. Medyo na-explore ka naman yung motor, lalo yung ibang specs nito dahil na-experience ko siya mismo during the ride. So, ang masasabi ko, okay yung kanyang suspension, mabilis din siyang pabilisin, very light lang yung motor, hindi siya yung tipong mga motor na ang bigat itakbo. And overall, na-enjoy ko yung experience ko riding this CF Moto 150 Aura. So, dalawang variant ang lalabas na 150 Aura globally. Pero isang variant lang ang lalabas sa Pilipinas, yung mas mataas na variant. Ilan sa mga specs na natutunan ko during the briefing ay unang-una may 4 colors na lalabas. Pinakita ko na rin sa inyo yung mga itsura. The white, the gray, the green, and the blue. For me, pinakamaganda pa rin yung green, but some may say na yung blue. But of course, ang market ng white ay hindi pa rin nawawala. Marami talagang gusto na white ang kanilang motor. Pansin ko lang na lahat sila ay glossy ang kulay. And as you can see as well on my first part of the video, classic round LED headlight yung nakalagay dito. And of course, may halo LED daytime running light din or DRL ang kanyang front and ang kanyang tail light. Ang size naman ng kanyang TFT display ay 6.2 inches and may mga themes ito. Mayroon siyang 2 themes na pwede niyong pagpilian and doon sa kanyang console box, meron Type-C charger.
Alam nyo din ba na malaki ang kanyang luggage box? Kasya ang isang half face at isang full face sa loob. Ang kanya namang seat height ay 770mm. For me, medyo tiptoe pero carry naman. Ang kanyang fuel tank capacity ay 8 liters at meron siyang wet weight na 132 kilograms. And wait, bago ko nga pala makalimutan, alam niyo ba guys na itong 149.5cc na motor na to, single cylinder inline to at liquid cooled na may 4 valves. So, ito na yung part na nakakita ko ng magandang spot para makakuha ng konting pictures with this CF Moto 150 Aura. I will try to borrow this again guys para magkaroon tayo ng another version, more in-depth naman na review about the CF Moto 150 Aura. Sa ngayon guys, please don't forget to like this video, leave a comment on the comment section, and don't forget to subscribe. Of course, please also follow me on my Facebook, TikTok, and Instagram. Eto guys, iwanan ko muna kayo. Photographer muna tayo for the day. Bye-bye mga kateki!